Hi guys! Welcome back sa ating channel. Sobrang tagal na nating hindi nakapag-post ng vlog. Basically, na-busy kasi tayo sa work, sa family, sa kung saan-saan. So ngayon, random vlog lang yung gagawin natin. Itetest din natin yung camera o itong iPhone 17 fully paid ni Mrs. Na-joke lang, dito fully paid under installment. Tapos kasama natin si Ayla po. Galing na kami ng SM, bumili kami ng pool kasi ang sobrang init pa rin ngayon. Nagta-transition na tayo towards June. I think bukas na yung June, di ba? Bukas na yung June, so pero mainit pa rin. Para ma-relax-relax naman yung ating chikiting, bumili kami ng pool sa mall. Mura lang naman kasi naka-promo naman siya. Tapos bala kong bumili ng steak. So recently, nag-i-steak na kami sa bahay. Natutunan ko naman yung technicalities ng pagluluto ng steak. Napakadali lang naman. So plano namin today is bumili ng steak. So magsuswimming, food trip, steak trip, and sasama natin ng konting cooking trip. So saan tayo bibili ng steak? Since taga Santo Niño kami, sa Parañaque, dito sa amin ay walking distance lang ang SNR Parañaque. Yan ang SNR Parañaque. So kung mapapadpad kayo ng Parañaque dito sa Ninoy Aquino Avenue, Santo Niño, ito na siya. Thank you. Bring me into golden sunlight. If I'm going with you, I'm looking to Tulog ang bata. Yung ulo niya. Ayla. Ayla, tingin dito dali. Wow! Ice hair, ice hair. Wow! Unang binili. Milk ni Ayla po. Milk ni Ayla po. So, dito na tayo sa SNR. So, dito sa SNR, yung usual binibili ko na steak. Tatlo lang naman yun yung favorite of all time. Rib eye, picanha, or yung sirloin. Pero bihira kami kumuha ng sirloin. Most of the time rib eye at saka picanha. Kasi mas tender, mas maliit, mas sweet, mas okay siya. So titingin tayo ng steak ngayon. Sana meron tayong magandang makuha na steak. Wow! Yan, so may good variety of steak. So dito kung mapapansin nyo, merong nakalagay SNR members, value, quality, need, saka SNR club pricing. And yung mga may gantong tagging, ito yung mga mas fresh na steak na na-prepare nila. So mostly dito kami kumukuha sa ganito, yung fresh. Kasi pag ito medyo frozen, pero okay pa rin naman. Ano? Rib eye. Kaso walang maganda dun sa fresh na ano. So dito tayo kukuha sa medyo frozen. Selections dito, rib eye yung kukuhain natin. Solid nito. 791, 3 pieces. Ito 758 peso, 4 pieces. Ito na lang, no? Anong gusto mo? Ito or yung ito, yung 791. Tatlong piraso yun. Pero ito, dito sa 791 kasi makapal to. 1 inch. O tama, 1 inch yung kapal nito. Ilang kilo yan? Same lang yan ng kg. 899 grams. O, diba? Ito 4 pieces. Pero feeling ko mas okay to kasi may konting fats. Ayan na lang. No? Yeah. So ito. Ito yung kukuhain natin, guys. Yan. 4 na steak na yung makukuha nyo in that specific price. So yung nakuha natin is yung rib eye na 758. So 4 pieces na siya, imagine. Kasi pag sa labas kayo bibili ng let's say sa restaurant, no, pinaka standard pricing, pinakamura na nakainan namin, parang 800 pesos, diba? 800 pesos.
isang order lang yun. Pero masarap naman yun, quality yun, tsaka talagang mararamdaman nyo yung budget, yung pera nyo na ginagastos dun sa ganong pagkain. Pero pwede mo rin kasi siyang ma-achieve sa sa bahay kung ikaw magluluto. Tapos kung makukuha mo yung technicalities kung paano magluto ng steak properly, kaya mo rin naman siyang ma-achieve. Okay? So dito, yan, meron naman sila mga prime steak. So yung bibili natin is yung market grade. Pero meron sila dito premium steak, which is kung titignan nyo naman, this is worth 700 peso o sabihin 800 peso. Pero yan, may makukuha ng almost 1.5 inch na steak. Pero isang piraso lang siya. Pero okay din yan. Solid din yan. Pero kung solo kayo, yan, pwede pang date, dinner date, pwede. Pero kung medyo nagtitipid, mas okay pa rin yung market grade. Kasi yung market grade saka yung premium steak, hindi nagkakalayo yung lasa niya. Depende pa rin sa kung paano nyo siya ipe-prepare and lulutuin. Okay? So, ang next natin, although meron pa naman akong stock na butter, kaso konti na lang siya. Baka magamit ko na lang sa sauce yun. Is bibili tayo ng unsalted butter. So yung binibili kong unsalted butter is Emborg unsalted butter. After ng butter, kasi meron naman akong stock sa bahay ng rosemary, thyme. So technically ito lang kukuhain natin. Yung ribeye, yung unsalted butter, saka yun lang. So yun, siguro red wine na lang yung ine-next natin. Ito 95 pesos. So, bili tayo nito. Kasi gagawa rin ako ng pork steak pang lunch. Tsaka bawang. Pang stock sa bahay. Tsaka, yan. Masarap kasi yung steak lagi pag marami kami magbawang ni Mrs. eh. So, yan. Bili tayo bawang, kalamansi, pang pork steak. Yung sibuyas para sa sauce. Yung sibuyas para sa sauce, dun ko na lang bibilin sa kapitbahay. So, doon na tayo sa wine section. Check tayo ng wine. Eileen! Wow! Hi! Wow! Ang anghang nung free taste. Ano sasabi mo sa free taste? Ang anghang, grabe. Sobra? Oo. Free taste. Ganyan katindi sa sa SNR. Makakapag-shopping ka na, makakapag-free taste ka. Makakapag-shopping ka ng gutom, lalabas ka ng busog. Oo. Kasi meron ka ng shopping, meron ka free taste, may pulutan. Tapos libre na rin yung alak, yung whiskey. Grabe. So sa steak natin na gagawin, actually meron ako na aral na tatlong sauce. Bernaise, mushroom cream pepper, tsaka red wine reduction. Pero yung for me, mas easy is, kasi yung mushroom cream pepper sauce, ano siya, medyo umay. Although masarap, pero medyo nakakaumay siya. Very comparable pag red wine o kaya bernaise, mas gaganahan kang kumain. So ngayon, naisip ko dahil mura lang yung red wine, sweet red dapat ang kukuhain yung wine. Ang pala kong gawing sauce is red wine reduction. Okay? So dito sa SNR, kung titignan nyo, maraming set of wine na kami bibili. Pero yung pinaka-affordable na magagawa nyo na pang sauce na mura is yung Premio. Shoutout Premio, baka naman. So kukuha tayo ng Premio Sweet Red. Yun yung gagawin kong red wine reduction sauce for our ribeye steak. So yan, kung makikita nyo, diba, ang daming wine. Right? Pero pag red wine reduction, kukuha lang kayo ng red wine pero dapat sweet. And dahil nga mas mura, doon tayo sa mura lang para medyo, kasi sauce lang naman yung gagawin natin. Tas ito lang yung tutunggain natin afterwards. Ito yung lagi kong binibili. Viña Santa Carolina Premium Sweet Red. Yan, kasi 250 peso. For 250 pesos, makakagawa ka na ng red wine reduction sauce. At the same time, masarap din siyang inumin. Na-try ko na rin kasi nung last time. So, meron tayong nilutuan sa Alabang na parokyano natin na pasahero. Nilutuan ko siya ng steak. So, binigyan niya ako ng red wine. Cabernet Sauvignon ata. Hindi ko maalala yung name ng steak, ng wine na yon. Hindi siya sweet red. So, tinry ko rin siyang gawin for
steak, like red wine reduction sauce. Pero hindi siya naging okay. Parang whiskey type kasi siya na red wine. So hindi siya parang naging mapakla siya. So doon ko napagtanto na mas okay gumamit ng sweet red wine kasi mas magiging angkop yung sauce na yon. Kasi pagka tinimplahan nyo siya, which is papakita ko sa inyo mamaya, mas okay siya. Let's just stay. It's a beautiful Parang makulit. day. We rode our bikes down broken streets. We chased the sun. Chased the sun. Day was great, we made it shine. You were And so pauwi na tayo. Hindi na tayo masyadong nag-vlog sa SNR. Doon na tayo sa bahay mag-vlog. Tulak ka muna dyan. Aileen! So guys, okay na tayo. Skip na tayo. Bali na prep ko na yung pork steak pang lunch. So babad lang to ng mga isang oras. Pwede na, pero mas okay pag overnight yung pork steak mas malasa siya. So moving forward, nandito na tayo sa steak. Papakita ko lang sa inyo yung preparation kung paano. Which is, actually makikita nyo naman sa YouTube kung paano mag-prep ng steak. So first step, ginagawa ko, especially pagka ganito na frozen, kailangan nyo muna siya i-leave sa ambient temperature for about 30 minutes to 1 hour. Importante lumabas yung mga tubig-tubig nito kasi yun nga, gaya na sabi ko, market grade steak, especially pag sa mall nyo siya bibilin, sa SNR, frozen siya. So kailangan nyo siyang tuyuin kasi mayat maya or hanggang sa pumapantay yung temperature nung steak dun sa room, mas lumalabas yung liquid niya. And for steak, kailangan mo talaga siya i-pot dry, yung wala siyang masyadong tubig-tubig sa balat niya, para pag isi-sear mo na siya, mas maganda yung sear niya. Very comparable pagka frozen pa yung good or yung steak nyo, tapos isasalang nyo na siya directly sa pan. Okay? So first step, pot dry. Yan, pot dry nyo lang. Yan, okay na to. For me, okay na to. So ito, after nyo i-pot dry, isi-season nyo na lang yung steak nyo. So ang pag-season naman, depende sa kung gaano kayo kaalat kumain. So katulad ko, si Mrs., medyo mas gusto namin na papunta dun sa mas salty na part yung kinakain namin na pagkain or yung steak na pinaprepare ko. So sa pag-season, pwede naman kahit anong salt. Yung iba gumagamit ng rock salt, wala namang problema kung puro, yung pino, ito, pink salt, pwede naman. Pero kahit anong salt, basta kung asaan kayo, ano yung available dyan sa inyo, pwede naman yun. So ito, medyo galante lang ako sa salt ng konti. So pag nagsasalt ako ganyan, yan. Tapos pepper. Sa pepper naman natin, naubos na kasi yung aking, yung pepper natin na medyo buo-buo. So pwede na tong manipis. Pin. Yung pino. Yan. Okay lang yan kasi mas okay sa akin yung pepper. Mas gusto namin ni Mrs. yung ma-pepper talaga ng steak. So baliktarin nyo lang. Same thing. O, pwede naman natin unahin yung pepper. Pero mas okay sa amin minsan yung pepper na medyo buo kaysa dun sa pino. Sa salt, again, depende sa kung ano yung gusto nyong alat. So, ito, tansyado ko naman na to, itong Himalayan. So, ito, siguro iwan nyo lang siya ng mga, for me, mas okay pag 15 to 20 minutes. Pero ito, dahil medyo late na at talagang lunchtime na, at least mga 10 minutes, 15 minutes, sige, bigyan natin ng 15 minutes na naka-season bago natin siya i-pan. So sa steak natin, marami kaming kumain ng bawang, no? Kasi masarap yung bawang sa steak. And kay Mrs. pa lang, parang yung isang bawang na buo, kulang pa. So ito, kung titignan nyo naman, dalawang set na to ng bawang. And ang ginagawa ko, hindi ko na tinatanggal yung balat niya. Basically, pag sinama ko na to mamaya dun sa pag-sear, yung pagka iba-butter base na natin yung ating steak, nilalagay ko na lang to lahat.
hindi ko na siya binabalatan. So after nyo ma-season yung steak, again, na-prepare nyo na yung bawang, i-ready nyo lang din yung mga kailangan nyo gamitin sa steak. Dito yung rosemary, yung thyme, yung butter, and yung salt. Technically, yun lang yun, wala nang iba. Sa red wine reduction sauce naman natin, gagamit tayo again, yung sweet red. Dahon ng laurel, 2 piraso or 1 piraso, pwede naman. 1 pirasong maliit na sibuyas. Yung thyme, rosemary, and butter. So, yun lang yung sa red wine reduction. Papakita ko sa inyo mamaya kung paano siya gagawin. Sobrang basic, sobrang dali. Pero ito yung mas magbibigay ng flavor, magbo-boost ng flavor ng steak na ginagawa nyo at home. Okay? Ayan. Ginagawa na natin yung ating pork steak. So sa akin, sa preference ko, talagang inoorasan ko yung per side. Even sa steak, gumagamit ako ng timer. Sa pork steak, ayaw ko siya ng sobrang sunog para at least tender yung pork nyo. It's best 1 minute 30 per side, depende sa nipes, or 2 minutes per side. At the same time, bukod sa mas magiging mabilis yung pagkakaluto, tender siya, hindi siya ganun katigas. Kasi alam ko, may iba nagluluto ng pork steak na gusto yung medyo sunog, no? Pero ako sa preference namin, masuso namin yung may oras, o tama lang yung luto niya para malambot lang siyang kainin. So prep lang natin to. Then habang nagluluto ako ng pork steak, sila pine-prepare na nila yung swimming pool ni Ayla Puti. Yan. 1 minute 45 seconds yung ginagawa ko. Para sakto lang yung kanyang sear. Hindi siya ganun kasunog. Sakto lang. Kasi pakukuluan pa rin natin siya. Hello! Ayla! Sini! Ayla! Pasok siya. Excited? Excited ikaw? Ayla, excited ka na maligo? Ayla? Biyak. Ano na? Nakain na sila tatay. Ating pork steak. So tayo ay mag-i-steak na. So sila tatay, kumain na sila. Hindi na sila nakapag-antay kasi gutom na talaga sila. So tayo, technically yung seasoned steak natin, tumagal na siya ng konti. Mas okay yon kasi mas mas malambot na yung steak natin kasi nga galing siyang SNR frozen. And mas manunuot yung salt and pepper doon sa steak. So mas okay siya. So sa pan naman, kailangan nyo lang siyang i-preheat. So ako ginagawa ko, nilalagyan ko lang siya ng, kung sa isang steak, katumbas niya 1 tablespoon of oil. Since dalawa to, maglagay lang ako ng 2 tablespoon of oil. Hayaan ko lang muna siyang uminit, yung medyo mag-uusok na yung pan. Saka ako ilalagay yung steak natin. The moment na may nakikita na kayo na konting usok, lagay nyo na yung inyong steak. And kailangan meron kayong timer para mas ma-hit nyo yung doneness ng inyong steak. Kung medium rare, medium well, or well done. Pero sa preference namin ni Mrs., ang ginagawa ko palagi is medium rare. Sa ganito kanipis na steak, more or less 1 inch, by right, mga 1.5 minutes or 2 minutes per side, okay na yon. Then after searing, i-rest nyo lang siya for about 7 to 8 minutes, okay na yon. Ipapan-sear na natin siya. Sabay. Sabay siya, pan-sear. And we're going to time it for 1 minute 30. Ginagalaw-galaw ko lang siya ng konti para mas equal or balance yung sear natin. Kasi may mga parts dyan na hindi dumidikit sa pan.
So better pag yan, nadidistribute yung heat sa buong steak mo. So dito ramdam ko for about I think 2 minutes, mas maganda. For 2 minutes, saka natin siya babalik na rin. Kaya pwede na natin ito balik na rin. Let's check. Nice. Nice. Nice one. Yan. Kita nyo naman, oh. So dito, another 2 minutes yung gagawin nyo. Pero bago matapos yung 2 minutes, around 1 minute 45 seconds, ilalagay nyo na yung butter, bawang, rosemary sa side. Hindi nyo ilalagay on top of the steak. Dito lang siya sa side para pag binutter baste na natin siya, mas madali siyang i-baste. Okay. Hindi nyo siya ilalagay in the middle of the process kasi mabilis masunog yung butter sa pan. Lalo sa high heat. Ito kasi medium to high heat yung ating lakas ng ating pan. I mean, ng stove. 2 minutes is done. Ginawa ko na, nilagay ko na sa pinakamahinang apoy. So, andito na yung ating garlic. May rosemary na. And butter. So, wag nyo hayaan masunog pa din yung ating butter dyan. Under low heat. Ayan, under low heat. Dito lang sa side yung butter. Hayaan nyo mag-golden yung butter natin. Wag black ha. Tapos saka nyo i-baste yung steak natin. Base nyo lang. Ayan, dapat golden siya. Pwede nyo balik rin to. Pero ito dapat hindi na siya nagsisit sa oil or sa butter para hindi na dadagdagan yung doneness ng steak natin. So yan. Baste yung other side. Kuha ka plato. After basting, kailangan yung i-rest to. So hanguin na natin. Yan. So ito yung resting time. I-rest natin siya for about 6 to 8 minutes time. Pero yung isang trick dyan, huwag nyo siyang hayaan malunod sa kanyang sariling mantika. Kailangan medyo naka-float siya dun sa oil. So ginagawa ko lang, kinakalangan ko lang ng something yan. Yan. Kasi mapapansin nyo magsasabaw yan. Yan. Huwag nyo siyang hayaan mag-sit dun sa sarili niyang oil. Kasi mainit yan. And sa resting time kasi ina-absorb ni steak yung lahat ng ingredients na nilagay mo doon. Kaya ginagawa yung resting para hindi maging dry yung loob. So hindi mo siya pwedeng i-cut agad. Hayaan mo muna siya mag-rest for about 6 to 8 minutes time. Then pwede mo na siyang hiwain. Again, huwag mo siyang hayaan humiga doon sa sarili niyang mantika kasi madadagdagan yung doneness nung steak natin. So ito guys, natanggalan natin yung garlic, yung rosemary. Nagtira tayo ng konting butter. Dito na natin gagawin yung ating red wine reduction sauce. So first, ilalagay muna natin dyan yung chopped onions. Okay. Sibuyas. Gisa nyo lang. Gisa nyo lang yung sibuyas. Hayaan nyo muna lumabas yung aroma niya. Habang ginigisa nyo siya, lagay nyo na yung 2 pieces of bay leaf or dahon ng laurel. Sabay nyo lang. Samahan natin siya ng konting rosemary. Depende to sa taste nyo kung anong gusto nyong lasa ha. Thyme. Yan. Mas gusto ko yan pag sa sauce maraming thyme kaysa sa rosemary. Then mix nyo lang. Mix nyo lang to. Yan ang bango. Pag naamoy nyo na yung aroma ng laurel, ng thyme, ng rosemary, that's the moment and that's the time na ilalagay nyo na yung red wine. Pagkalagay ng red wine, ilalakas nyo ng konti yung heat nyo. So ang purpose nito, bakit ko nilakas? Kasi kailangan yung i-reduce itong liquid na to.
So basically yan ang nangyayari dito is yung alcohol nag-evaporate. So kailangan mawala yung alcohol dito sa niluluto natin. Konting salt lang. Konting salt. Lumasa lang. Then, kung meron kayong white wine vinegar, mas maganda. Lalagyan nyo lang siya ng teaspoonful. Pero kahit hindi teaspoon, kahit konti lang. Pero since wala tayong white wine vinegar, ang ilalagay natin is technically regular suka. Pero sobrang konti lang ilalagay ko. Yan. As in konti lang. Drops lang. Yan yung mag-a-amplify ng lasa ng red wine natin. Okay? So yan. Hayaan nyo lang matuyo. So yan, inaantay ko lang to mag-reduce pa. Okay? Habang nagre-reduce yan, anong i-ready nyo next? Strainer. Kasi kailangan nyo i-strain lahat ng condiments o yung ingredients na nandiyan. Dapat matitira lang is yung liquid lang. Ayun na siya. Pwede na to. Pwede na itong hiwain. Eto na siya, guys. Tignan nyo yung doneness natin. Juicy. Yan siya. So, hayaan ko na yan. Tigisa kasi kami ni Mrs. So, next step natin, ito na. Kailangan nyo lang i-strain yung mga ingredients natin dun sa paglulutuan natin ng red wine reduction sauce natin. So, yan na siya. Low heat lang kasi maano na siya, mauubos na siya. Low heat lang, saktong heat lang. Lalagyan nyo na to ng butter. Yan. Sa akin ganyang kadaming butter gusto ko kasi para mas maging ano siya, medyo maglapot. So ito na siya. Nilagyan ko na siya ng butter. Tapos ginagawa ko dyan is konting-konti lang ng flour. Yan, okay na yon. Yung ganun dami ng flour, ganun lang gagamitin nyo. Tapos yan, sobrang low heat na lang. Kaya ano siya, medyo parang mag-caramelize yung itsura niya. So guys, ito na ang ating ribeye steak, medium rare. Ito yung ating excess oil, yung garlic na kakainin natin. Yan yung ating sauce na red wine reduction sauce. Naparami lang yung butter na nalagay ko, pero solid lasa niyan. Ngayon ang gagawin ko is kuha lang ako ng konting butter dito. Butter on top of our steak. May lasa yan. Dito din. Ito wala lang presentation tong isa kasi akin yan. Then, let's try. Okay. Try natin yung ating medium rare ribeye steak. Perfect! Sarap! Grabe yung sarap. Pangalawa, malambot lang siya. Kasi the more na mas done yung pagkakaluto ng steak, mas nagiging rubbery or nagiging parang bubble gum na siya, no? So better medium rare to medium, safe na yon, safe spot na yon. Sarap. Solve. Bawang natin. Ito. So pag sa steak, hindi na kami nag-rice, nag-steak lang kami. Better din kasi mas healthier for me na ito lang yung kakainin mo, huwag ka na mag-rice kasi mabigat na siya sa tiyan. Ito pula. Steaks is good for babies. Kumakain din siya ng steak. Pero maliit lang, chunk lang. Wow! Love me? Love me? Ha? Wow! Wow! Steak! Bis ka na doon. Dali. Oh, love.
Bis na ikaw ah. Mamaya ulit ikaw ligo ah. Ha? Na baby. So yun lang yung ating mini vlog for today with best lunch of the day. So we will be ending our vlog with a glass of wine. Problema. Pangkape lang yung ating glass sa bahay. So yun lang. So yun, kita-kits tayo sa ating next vlog. Most probably mag-vlog tayo about sa status ng ating Toyota Avanza. Update ko kayo ano yung mga cons, pros, and yung mga nagbago sa kanya, mga napalitan ko na, and kung ano-ano pa. See you on our next vlog. Bye-bye! Wait lang. Wala sa nanay. Nagtawa. Sarap niya. Homemade steak by Papa Chefs. Ayla. Oh, quiet ocean, they kiss your feet. Sarap lang. Snow bows to your breath. How can I compete? The mirrors are slanted.